Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Samantala, sa Litang City, dumadagundong ang paligid, libo-libong tao ang nagtipon sa labas, naghahanda sa kanilang mabangis na pagsalakay. Mula sa gitna, ang vice leader ng Fire Demon Sect ay nagpakita ng isang kumikislap na token, sabay sigaw na parang kulog, "Sumuko na kayong lahat, may utos kami mula sa Sect Master ng Red Demon Sect, durugin ang Litang City. Kung hindi kayo susuko ngayon, lilipulin namin ang buong syudad, pati ang inyong mga angkan." Nang makita ang dambuhalang hukbo ng mananakop, nanginginig sa takot ang mga kawal ng lungsod. Isa sa kanila ang napabulalas, ang defensive array ng lungsod. Red Demon Cult na naman, dagdag pa ng isa. Puno ng panghihinayang, puro kasamaan ang mga yan, wala nang pag-asa ang Litang City sa pagkakataong ito. Sa loob ng tent, nag-uusap ang hari at ang kanyang mga opisyal. Mula sa lilang kasuutan, dumagundong ang boses ng isang lalaking galit na galit, "Ding Shen, sumuko na tayo, nakakatakot ang reputasyon ng Red Demon, hindi natin sila mapipigilan." Ngunit agad na sumiklab ang apoy ng galit sa mata ng hari, mariin niyang sagot, "Ako, si Ding Shen, mas pipiliing mamatay kaysa sumuko, kahit isugal ko pa ang buhay ko ngayon. Lalaban ako hanggang sa huli, at sino mang manggahas magsalita muli tungkol sa pagsuko, papatayin ko agad sa mismong lugar." Biglang pumasok ang isang utusan, hingal at nagmamadali. "Lord Ding, nabutas na ang panlabas na pader ng lungsod, wala silang awa, pinapatay nila ang lahat ng makita nila, kahit matatanda at bata, hindi pinapalampas." Napamura sa galit si Ding Shen, mahigpit na hinawakan ang kanyang sibat, at agad lumabas upang masilayan ang nakakatakot na eksena. Sa ibaba, walang habas na pinagpapatay ng mga kawal mula sa Fire Demon Sect ang mga tagapagtanggol ng Litang City. Nang makita ito, sumabog ang kanyang tinig na puno ng pagbabanta, "Kayong mga demonyo, ginagamit niyo ang pangalan ng Red Demon para maghasik ng kalupitan, at nangangahas pa kayong maglagay ng lagim sa Litang City, naghahanap kayo ng kamatayan." At sa walang pag-aalinlangan, agad niyang pinakawalan ang kanyang mapangwasak na atake, Absolute Blizzard, kasabay ng sigaw na nag-echo sa buong lungsod, "Ipapakita ko sa inyo ang tunay na kapangyarihan ng hari ng Litang." Mula sa lupa, lumaganap ang matinding kalamigan, ang mga kawal ng Fire Demon Sect ay napasigaw sa takot, "Lintik, nagyayelo tayo." Pagkatapos, may isang kawal na mariing sumigaw sa kanyang mga kasama, "Ano bang kinakatakutan nyo? Pinuprotektahan tayo ng pangalan ng Sect Master, at paparating na ang backup, dudurugin natin ang Litang City." Ngunit sa isang iglap, ang kanilang mga katawan ay naging yelo na estatwa, at gaya ng basag na plato, nagkadurog-durog sa harap ng lahat. Galit na galit, dumagundong ang tinig ng Vice Sect Leader ng Fire Demon Sect, "Ding Shen, nangangahas kang patayin ang mga kapatid ng Demon Sect ko, tandaan mo, sa araw na dumating mismo ang Sect Master ng Red Demon Sect, iyon ang araw ng pagbagsak ng inyong lungsod." Mula sa itaas, biglang bumukas ang maulap na kalangitan, isang hudyat ng pagdating ng kakaibang nilalang, bahagyang napailing ang Vice Sect Leader, nagtataka kung sino ang paparating. Di nagtagal, bumaba mula sa ulap si Akan, dala ang presensyang nakakatindig balahibo. Nang makita ito ng mga kawal ng Litang City, halos mapanganga sila sa takot at gulat. "Isang kunpang, backup ba natin yan? Sino ang kayang magpakilos ng isang divine beast?" Sa panig ng Fire Demon Sect, halos hindi maipinta ang kanilang mga mukha sa matinding sindak. "Masama to, paanong may ganitong backup ang Litang City? Tinawag ba yan ni Ding Shen?" Matalim na tumitig ang Vice Sect Leader sa nakasakay sa Divine Beast, at nang makilala niya ito, sumigaw siya ng masigla, "Ang Sect Master, ang kunpang ay backup ng Sect Master, hindi niya tayo pababayaan." Doon, mula sa likod ng kunpang, nakatayo si Hong Chenny, mataas, matuwid, walang ekspresyon, nakamasid sa kaguluhan sa ibaba, nakapulupot ang kanyang mga braso sa dibdib, tila nag-iisip ng mas malalim na plano. Nang makita ito, nag-umapaw sa yabang ang mga kawal ng Fire Demon Sect, "Nakikita nyo yan, backup yan ng Sect Master, patay na ang Litang City, kaya sumuko na kayo agad, ito ang tunay na kapangyarihan ng aming Sect Master, hintayin nyo na lang ang pagkatay sa inyo." Samantala, ang mga kawal ng Litang City ay nanlaki ang mga mata, puno ng takot at pagkasindak. "Imposible, bakit tutulungan ng isang Divine Beast ang Fire Worship Sect?
Siguradong gumamit sila ng masamang sining para kontrolin ang Kunpang, tigilan niyo ang kalokohan, hindi kami kailanman maniniwala dyan. Sa sandaling yun, marahang nagsalita si Ye Junlin sa kanyang panganay na disipulo, Little Red, tingnan mo nga, tuluyan ang nadungisan ang pangalan mo. Agad namang sumagot si Hong Chenny, mariin at puno ng hinanakit, Master, kailan ba nag-utos ang disipulong ito ng massacre? Kasunod nito, sumigaw siya habang nakakunot ang noo sa matinding inis, ang mga basurang ito, nangangahas gamitin ang pangalan ko para gumawa ng kalupitan, naghahanap sila ng kamatayan. Nang marinig ito, ipinakita ng Vice Sect Leader ang token, sabay sigaw, ito po ang inyong token, Sect Master, inutusan akong katayin at takutin ang Litang City, ginagawa ko lang ang tungkulin ko para sa Demon Sect. Ngunit bigla siyang natigilan ng pakawalan ni Hong Chenny ang mapanindak na killing intent. Naguluhan ang mga kawal, bulong nila, ang Sect Master ng Fire Worship Sect, papatayin ang sarili niyang tauhan, nakakatakot, napakalakas ng demonic pressure na ito, mabuti nang sa sarili niyang tao siya bumaling, ang magagawa lang natin ay lumaban hanggang wakas. Galit na kinumpronte ni Hong Chenny ang kanyang Vice Sect Leader, mula kailan nagkaroon ng basurang tulad mo ang Fire Worship Sect ko? Nang ahas kang sirain ang reputasyon ko, kaya ngayon, lilinisin ko ang sarili kong bakuran. Walang nagawa ang Vice Sect Leader kundi mapanganga sa matinding takot. Ngunit sa isang iglap, bumaba ang bughaw na enerhiya at tumama sa kamay ni Hong Chenny, dahilan upang modlat ang kanyang pagpaslang, malamig ang kanyang titig ng sinipat ang pinanggalingan ng atake. Doon, kalmadong nagsalita si Ye Junlin, huwag mong madaliin ang pagpatay sa kanila, buhayin mo muna, baka maging masaya to. Nang marinig ito, buong puwersang sinampal ni Hong Chenny ang kanyang Vice Sect Leader, palalampasin kita ngayon bilang respeto sa aking master, pero balang araw, sisingilin kita rito. Mabilis na lumuhad ang Vice Sect Leader, nagpatira pa at nagmakaawa, naloko ako, may nagpanggap gamit ang peking token at itim na roba, at inutusan akong lusubin ang Litang City. Walang pag-aalinlangan, minura at pinagalitan siya ni Hong Chenny, tanga, ginamit ka bilang pawn at hindi mo man lang napansin, lubusan mong ipinahiya ang Demon Sect ko. Pagkatapos, sinakal niya ito gamit ang kanyang enerhiya, dahilan upang mamilipat ito sa sakit, mariin niyang banta, kung gusto mong mabuhay, tabyusin mo ang kasalanan mo sa paghahanap sa taong nagpanggap sa akin, kung hindi, lilipulin ko ang buong bloodline mo. Dahil dito, agad na inilahad ng Vice Sect Leader kung sino ang naglinlang sa kanya, Sect Master, si Ku Watchang ng Blackwind Valley ang may kagagawa nito, siya ang nagpalsipika ng token at nanlinlang sa akin para salakayin ang lungsod. Nang marinig ito, nanggagalaiti sa galit si Hong Chenny, ikaw Ku Watchang, nangangahas kang gamitin ang pangalan ko para gumawa ng krimen, dudurugin talaga kita. At sa isang iglap, buong puwersa niyang pinakawalan ng galit, dahilan upang mabigat na pressure ang bomb alot at nagbitak ang kinatatayuan. Samantala, sa di kalayuan, agad na kinausap ng tauhan ng hari, Lord Ding, papunta siya sa Blackwind Valley, dudurugin din kaya niya ang lungsod natin habang daan, agad namang utos ng hari, lahat, manatiling alerto, si Ku Watchang ang target niya, magbantay kayo, at kapag kumilos sila, lalaban tayo agad. Habang taas noo at malamig ang titig ni Hong Chenny sa nakaupong lalaki sa lupa, dumating ang transmission mula kay Ye Junlin, Little Red, huwag kang magmadali, hayaan mo muna siyang mag-scout ng daan, hindi pa nagsisimula ang tunay na palabas. Nang marinig ito, mariin na utos ni Hong Chenny, punta ka sa Blackwind Valley at alamin ang patibong inihanda ni Ku Watchang, kapag may sinubukan kang kalokohan, papatayin ka agad, tandaan mo, ikaw pa rin ang Vice Sect Master ng Demon Township, kaya tigilan mo ang pagpapahiya sa akin. Agad namang sagot ng Vice Sect Leader, aalis na po ako agad, dadalhin ko si Ku Watchang pabalik at pagbabayaran ko ang aking mga kasalanan. Samantala, mula sa itaas ng gate, marahang nag-usap ang elder ng Litang City kasama ang kanyang alagad, saad ng alagad, deserve niya yan, para na siyang asong ligaw ngayon. Ngunit mariing sagot ng elder, tigilan niyo ang pagtawa, bilisan niyong palakasin ang depensa ng city wall at bilangin ang natitirang puwersa natin. Sa panig naman ng hari, galit na sigaw ni Ding Shen, tigilan mo ang mga palusot, kahit si Ku Watchang ang nagpanggap sa'yo, kailangan mo pa ring bayaran ang dugo ng mga namatay, ngayon, makakamit namin ang hustisya para sa aming mga kapatid, dagdag ng kanyang tauhan, tama si Lord Ding, dapat bayaran ang utang na dugo. Nang marinig ito, bahagyang lumingon si Hong Chenny,
malamig na sagot, sa kakarampot mong lakas, nangangahas ka pang hamanin ako, si Kuwa Chang ang nagmasaker sa lungsod ninyo, hindi ako. Ngunit sa halip na makinig, agad naghanda ng pag-atake si Ding Shen, ang daldal mo, ngayon, ipapatupad ko ang hustisya sa ngalan ng langit at pagbabayaran kita sa utang na dugo. At sa isang iglap, pinakawalan niya ang matutulis na mga ice spears, diretso kay Hong Chenny, ngunit mabilis na kumilos si Hong Chenny, agad na gumawa ng harang upang salagin ang napakaraming ice spears. Pagkatapos, nang makabuelo si Hong Chenny, agad siyang bumawi at nagpakawala ng mapangwasak na atake gamit ang naglalagablab na apoy, ramdam ng kanyang mga tauhan ang init, dahilan upang mapailang sila sa takot. Doon, buong puwersang sinalubong ni Hong Chenny ang apoy ng hari gamit ang malamig na enerhiya, nagbunga ng matinding pressure sa paligid mula sa banggaan ng init at lamig. Sa sandaling yun, ginamit ni Haring Dingzing ang kanyang espesyal na kasanayan, isang ice dragon na bumalot sa paligid, ginawang yelo ang lahat ng nadadaanan, ngunit hindi nagpahuli si Hong Chenny. Agad niyang pinakawalan ang kanyang sariling espesyal na atake, isang naglalagablab na demonyo na tila mula sa impyerno. At sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang nilalang sa gitna, bawat hampas ng kanilang mga atake ay naglikha ng pagyanig, hanggang sa sumabog ito sa isang malakas na pressure na yumanig sa buong kaharian, bahagyang napa-atras si Dingzing sa kanyang kinatatayuan. Agad na nagsalita si Hong Chenny, puno ng panunuya, may kaunting galing ka, pero sa kasamaang palad, hindi sapat para mapahanga ako, si Kuwa Chang ang nagmasaker sa lungsod, hindi ako, taas noon niyang tinitigan si Dingzing na nakatayo sa ibaba. Ngunit biglang nagtipon ng maitim na enerhiya sa itaas ng Litang City, nagdadala ng mapanindak na pressure, parehong nanlaki ang mga mata ng magkabilang grupo, ano yun, napakalakas na demonic energy. Habang patuloy ang pag-ipon ng enerhiya, unti-unting lumitaw ang maskara ng isang nilalang na may kakaibang wangis, at nang tuluyan itong magpakita, malamig ang kanyang titig sa buong paligid, galit na sigaw ni Hong Chenny, nakakatuwa ba para sa iyo na makita kaming magpatayan habang ginagamit ng iba ang pangalan mo para gumawa ng kasamaan? Marahang ikinumpas ng misteryosong nilalang ang kanyang kamay, at bumulusok ang demonic energy pababa, nanlaki ang mga mata ng lahat sa takot. Mula sa panig ng elder, napasigaw siya, kahit mamatay pa ako, poprotektahan ko ang mga babae, bata, at mamamayan sa loob ng lungsod, ay lalaban ko lahat. Samantala, parehong walang ekspresyon sina Dingzing at Hong Chenny habang nakatingala sa itaas, ngunit sa sandaling yun, dumating si Ye Junlin, malakas na sigaw, hoy, tigil. Habang nakapulupot ang kanyang mga kamay sa likod, malamig niyang sinabi, ano ang pakiramdam ng magamit bilang pawn? Napaisip si Dingzing, puno ng bigat, taon-taon ng utang na dugo, hindi mabilang na kababayan ko ang namatay ng malagim, paano ako makikipagsanib puwersa sa kanya? Pero ngayon, kailangan ko munang protektahan ang Litang City, mamaya na natin aayusin ang alitang ito, magtulungan muna tayo at tapusin ang laban na to. Pagkatapos na natin pagbayarin ang isa't isa. Walang pag-aalinlangan, sagot ni Hong Chenny, tutal, trabaho ko rin naman talaga ang maglinis ng kalat, at sa isang iglap, sabay silang sumulong upang sagupain ang atake ng punong-puno ng demonic energy.